Huwag pong i-stop ang video na ito. Pakinggan ninyo ito hanggang sa dulo. Ang kidney ninyo tahimik na nasisira. Ang kidney ninyo. At kung tutuusin, 8 sa 10 na Pilipino na may edad 60 pataas, hindi nila alam na unti-unti na palang nasisira ang kanilang kidney. Bakit? Kasi walang sakit. Walang palatandaan. Tahimik lang, dahan-dahan, pero tiyak na nasisira. Kaya mas nakakatakot. Ang Philippine General Hospital ay nagsagawa ng pananaliksik sa loob ng 12 taon. Sinundan ang mahigit 4,800 pasyenteng may chronic kidney disease. At sa mga pasyenteng ang kidney function ay bumaba ng kalahati, 87% sa kanila ay nagsabi nito, "Wala akong nararamdamang sakit, tapos bigla na lang sinabihan ako na kailangan ko na ng dialysis." Ito ang katotohanan, mga mahal kong kababayan. Ako si Ithe Maricel Santos. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa kidney. Mula sa 7 babala na ipinapadala ng inyong kidney, ang 5 pagkain at gawin na sumisira dito, ang 3 prutas na nagpapabalik ng buhay sa kidney, hanggang sa mga simpleng gawin na maaari ninyong simulan ngayon din sa bahay, libre at madali. Pag-aralan nating sama-sama ito. Bago tayo magsimula, nais ko munang sabihin sa inyo ang isang bagay na dapat ninyong malaman. Pag nasira ang kidney, bawat kain, bawat inumin, kailangang bantayan. Hindi na kaya ang maalat. Hindi na pwede ang maraming prutas. Halos walang pwedeng kainin sa labas. At 3 beses sa isang linggo, pupunta kayo sa ospital para sa dialysis. 4 na oras bawat beses. Lunes, Miyerkules, Biyernes. O Martes, Huwebes, Sabado. Walang biyahe kasama ang mga apo. Walang family reunion. Walang kalayaan. At ang inyong pamilya, sila ang mga ngalaga sa inyo, mabibigatan sila. Pero ang magandang balita, may paraan. Kung malalaman ninyo ito ngayon, hindi pa huli. Ipapaliwanag ko ang bawat hakbang, isa-isa, maayos. Kung makakasama ninyo ako hanggang sa huli, mapangangalagaan natin ang inyong kidney. Pangako ko iyon. Unahin nating alamin kung ano talaga ang ginagawa ng kidney sa ating katawan. Kailangan nating maintindihan ito para malaman kung bakit ito napakahalaga. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng kidney? Gumagawa ito ng ihi. Pero hindi lang iyon. Ang kidney ay isa sa pinakaabala na organ sa ating katawan. Ipapaliwanag ko sa madaling paraan. Ang kidney ay parang filter ng tubig. Ang lahat ng dugo sa ating katawan dumadaan sa kidney. Bawat araw, 180 litro ng dugo ang nililinis nito. 180 litro. Halos katumbas ng isang malaking drum ng tubig, linilinisan ng kidney araw-araw. Sa prosesong ito, ang mga dumi at lason sa katawan ay inilalabas sa ihi at ang mga sustansyang kailangan ng katawan ay pinapanatili. Parang pag-uri ng basura, ang tama ay iniiwan, ang basura ay itinatapon. Hindi lang iyan ang ginagawa ng kidney. Kinokontrol din nito ang balanse ng tubig sa ating katawan. Kung sobra ang tubig, inilalabas sa ihi. Kung kulang, iniingatan nito. Pinamamahalaan din nito ang sodium, potassium at calcium sa ating dugo. Kapag nawala ang balansing ito, ang puso ay maaaring tumigil. Totoo iyon. Kapag sobra ang potassium, maaaring magkaroon ng biglaang cardiac arrest. Kaya napakahalaga ng kidney. Ang kidney ay may kaugnayan din sa presyon ng dugo. May hormone itong inilalabas na nagkokontrol sa blood pressure. Kapag nasira ang kidney, tumataas ang presyon. Kapag mataas ang presyon, lalo pang nasasira ang kidney. Paulit-ulit na siklo ng pinsala. At gumagawa din ang kidney ng hormone na nagpapagawa ng red blood cells. Kapag nasira ang kidney, bumababa ang hormone na ito at nagkakaroon ng anemia. Kaya naman lagi kayong pagod at walang lakas kapag may problema ang kidney. Ang kidney ay hindi lang tagagawa ng ihi. Ito ang sentral na kontrol ng ating katawan. Kapag nasira ang kontrol na ito, buong katawan ang masasagasaan. Kaya kailangan nating pangalagaan ang kidney. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit mabilis na lumalaki ang bilang ng mga may kidney disease sa Pilipinas. Ito ay talagang nakakagulat. Ayon sa datos ng PhilHealth at Department of Health, milyon-milyon na ang mga Pilipinong nagpapagamot para sa chronic kidney disease at bawat taon, patuloy na lumalaki ang bilang na ito.
Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na may pinakamabilis na pagtaas ng kidney disease sa buong mundo. Bakit ganito? May 4 na dahilan. Una, diabetes. Ito ang pinakamalaking dahilan. Halos kalahati ng mga kaso ng kidney disease, 47%, ay gawa ng diabetes. Sa Pilipinas, milyon-milyon na ang may diabetes. At ang problema, dati 60 o 70 taong gulang pa lang nagkakaroon ng diabetes. Ngayon, 40 taong gulang pa lang may diabetes na. Kung bata ka pang nagkakaroon ng diabetes, mas matagal na panahon ang mayroon ang sakit para sirain ang iyong kidney. 0 taon, 20 taon, 30 taon ng mataas na blood sugar, unti-unti pero tiyak na nasisira ang kidney. Ipapaliwanag ko kung bakit sinisira ng diabetes ang kidney. Ang diabetes ay ibig sabihin maraming asukal sa dugo. Parang matamis na tubig na dumadaan sa mga ugat. At ang matamis na tubig na iyon patuloy na sumisira sa mga dingding ng ugat. Parang asukal na nagtatanggal ng lining sa loob ng tubo. Ang kidney ay puro ugat. Napakanipis na mga ugat na nagsama-sama para gumawa ng organ. Kapag nasira ang mga ugat na iyon ng asukal, hindi na maayos na makakapag-filter ng dugo. Parang nasirang filter ng tubig, hindi na malinis ang lumalabas na tubig. Ikalawa, high blood pressure. Maraming may hypertension ang hindi regular na umiinom ng gamot. Ang mataas na presyon ay parang tubig na sobrang lakas sa loob ng tubo, maaaring pumutok ang tubo. Ang kidney ay may napakanipis na mga ugat, kapag lagi itong dinadaig ng mataas na presyon, unti-unting nasasira. Nangapos posible, papigipig ang mga ugat at sa bandang huli, mabloblo ang mga ito. Ikatlo, katandaan. Kayo, ang aming mga magulang at lolo-lola, marami kayong pinagdaanan. Nagtrabaho kayo mula umaga hanggang gabi para sa inyong pamilya. Iniuna ninyo ang inyong mga anak bago ang inyong sariling kalusugan. Naiintindihan ko iyon. Pero ang katotohanan, kahit sa normal na kalagayan, ang kidney ay unti-unting nababawasan ng kakayahan simula 40 taong gulang, mga 1% bawat taon. Kapag may diabetes o high blood pressure pa, mas mabilis pa ang pagbababa. Kaya naman kayo na nasa 60 o 70 na, kailangan talagang bigyang pansin ang kidney. Ika-4, labis na paggamit ng pain reliever. Kapag masakit ang tuhod, umiinom ng painkiller. Kapag masakit ang likod, bumibili ng gamot sa butika. Naiintindihan ko. Kapag masakit, natural na humanap ng lunas. Pero may pananaliksik na nagsasabi na ang mga taong umiinom ng pain reliever ng higit sa 15 araw sa isang buwan ay 2.7 beses na mas mabilis ang pagbaba ng kidney function kumpara sa mga hindi umiinom. 2.7 beses. Kahit ako, nagulat nang makita ang bilang na iyon. Bakit ganito ang epekto ng pain reliever? Ang pain reliever ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil ng prostaglandin sa katawan. Pero ang prostaglandin na ito ay mahalaga rin sa pagdaloy ng dugo sa kidney. Kapag lagi kayong umiinom ng pain reliever, bumababa ang daloy ng dugo sa kidney. At kapag wala ng sapat na dugo sa kidney, namamatay ang mga selula nito. Kaya ang 4 na dahilan, diabetes, mataas na presyon, katandaan, at labis na pain reliever. Tandaan ninyo iyon. Ngayon, alamin natin ang 7 babala na ipinapadala ng kidney kapag may problema na. Maingat na pakinggan ito. Una, pagbabago sa ihi. Kapag bumaba ang kidney function, ang protina ay lumalabas sa ihi. At kapag may protina sa ihi, maraming bula ang lilitaw. Paalala lang para sa mga lalaki, normal ang kaunting bula kapag mataas ang ihi. Pero kung ang bula ay hindi nawala pagkatapos ng 5 hanggang 1 minuto, ito ay senyales ng protina sa ihi. Kung parang may sabon ang hitsura ng ihi, makapal at matibay ang bula, ito ang ACE signal ng inyong kidney. Pansinin din ang kulay. Normal na ihi ay maliwanag na dilaw. Kapag maitim parang kape o may pula, maaaring may dugo na, pumunta agad sa doktor. Ikalawa, pamamaga ng katawan. Kapag hindi na gumagana ng maayos ang kidney, nag-ipon ng tubig at sodium ang katawan. Kaya naman paggising sa umaga, namamaga ang mukha, lalo na sa paligid ng mata. Sa gabi, namamaga ang bukong-bukong at binti. Kapag hinubad ang medyas, malalim ang bakas. Kapag pinindot ang binti, matagal bago bumalik sa dati. Huwag sabihing sabi-sabing katandaan lang iyon. Kung paulit-ulit kang namamaga,
lalo na sa umaga ang mukha, magpasuri na. Ikatlo, patuloy na pagod. Kapag nasira ang kidney, dalawang bagay ang nangyayari ng sabay. Una, hindi na maayos na nailalabas ang mga lason sa katawan, kaya nagtitipon ang mga ito. Ikalawa, bumababa ang hormone na gumagawa ng red blood cells, nagkakaroon ng anemia. Ang lason at anemia na pinagsama, labis na pagod ang resulta. Hindi ka makapag-concentrate, wala kang lakas, agad kang mapapagod. Marami sa ating mga matatanda ang nagsasabing katandaan lang iyon at hindi na nagpapatingin sa doktor. Huwag ganoon. Lalo na kung kahit matulog ka ng maayos, hindi pa rin nawawala ang pagod, magpasuri na. Ikaapat, pangangati ng balat. Kapag hindi na nailalabas ang mga lason, sinusubukan ng katawan na ilabas ito sa balat. Kaya naningati ang buong katawan. Ayon sa pananaliksik, halos 68% ng mga may chronic kidney disease ay nakakaranas ng pangangati ng balat. Minsan, hindi ka makatulog sa gabi dahil sa kakangati. Kung naglagay ka na ng moisturizer at pumunta sa doktor ng balat pero hindi pa rin nagiging maayos, subukan ng magpasuri ng kidney. Ikalima, kawalan ng gana sa pagkain at pagsusuka. Kapag nag-ipon ng lason sa katawan, naapektuhan ang tiyan. Ayaw na kumain, kahit amoy pa lang ng pagkain, may nararamdamang hindi maganda. Bumababa ang timbang ng walang dahilan. May nararamdamang maasim o metalikong lasa sa bibig. Ito ay mga senyales na maaaring may problema na sa kidney. Ika-anim, pananakit ng kalamnan. Lalo na sa gabi, mabigat at nananakit ang binti. Ito ay senyales na hindi na nakakayanan ng kidney na panatilihing balanse ang calcium at phosphorus sa katawan. Kapag nawala ang balansing ito, bigla-bigla ang nagkakrambol ang kalamnan. Kung lagi kang nagigising sa gabi dahil nananagkit ang binti, huwag sabihin kakulangan lang ng ehersisyo. Maaaring may mas malalim na dahilan ito. Ikapito, hirap sa paghinga. Kapag lalo na nagkaproblema ang kidney, nagtitipon ang tubig hanggang sa pumunta sa baga. Kaya nahihirapan ka ng huminga at mahirap ang mahigang tulog. Minsan, kailangan ng maraming unan para maging komportable. Ito ay senyales na may tubig na sa baga. Kapag mas mabilis kang naubusan ng hangin ngayon kumpara dati, magpatingin na. Kung dalawa o higit pa sa mga senyales na ito ang naranasan ninyo, pumunta agad sa pinakamalapit na ospital at magpasuri ng kidney. Ang maagang pagtuklas ang pinakamahalaga. Kung marami itong matandaan, 3 lang ang pinakaimportanteng senyales: pagbabago sa ihi, pamamaga at patuloy na pagod. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na sinisira ang kidney. Ito ay kritikal. Maaari namang may ilang pagkaing umaatake sa inyong kidney sa araw-araw ninyong pagkain. Madalas ko sinasabi sa aking mga pasyente, ang karamihan ng dahilan ng pagkasira ng kidney ay nagmumula sa ating bibig. Ang kinakain at inumin natin araw-araw ang nagtatakda ng kapalaran ng ating kidney. 5 bagay ang sasabihin ko. Una, sodium o asin. Alam ng lahat na masama ang maalat na pagkain. Pero ang problema, hindi ninyo nalalaman kung maalat na ang inyong kinakain. Bakit? Kasi kapag mainit ang pagkain, hindi mo masyadong nararamdaman ang alat. Ang sinigang, adobo, tinola, bulalo, mga mainit na sabaw, kapag mainit pa, hindi mo nararamdaman kung gaano kaasin. Subukan mong hayaang lumamig bago tikman, mabibigla ka kung gaano kaasin. At ang sabaw ng mga lutuin ay napakamaraming sodium. Ayon sa mga nutritionist, 42% ng sodium na kinukuha ng mga Pilipino araw-araw ay nagmumula sa sabaw ng mga ulam. Isang mangkok ng sinigang o adobo ay halos kalahati na ng dapat mong sodium sa isang araw. Hayaan ninyong ibahagi ang kwento ni Nanay Maria Santos mula Cebu, 69 taong gulang, dating manikurista. May arthritis siya sa kamay kaya araw-araw umaga, kumakain ng sinigang at kasabay umiinom ng pain reliever para sa sakit. Inubos niya lagi ang sabaw kahit isang patak ay hindi natitirang. Isang araw, sa kanyang regular na check-up, natuklasan na ang kidney numbers niya ay may problema. Ang ESA niya ay bumaba na sa 50. Sinabi ng doktor na kung magpapatuloy ito, posibleng kailanganin niya ng dialysis sa loob ng 3 taon. Nagulat si Nanay Maria. Lagi akong malusog tapos bigla na lang dialysis. Nag-iyak siya. Pero hindi siya sumuko. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng doktor. Tinanggal niya ang sabaw sa dieta.
Nagluto ng mga gulay na walang sabaw. Binawasan ang pain reliever, naglakad araw-araw ng 30 minuto sa kanilang barangay. Pagkatapos ng 8 buwan, ang East Aid niya ay umakyat mula 50 paakyat sa 63. 13 puntos ang nabalik. Sinabi ng doktor na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa dialysis. Sabi ni Nanay Maria, kung alam ko lang noon kung gaano kasama ang sabaw, naiwasan ko sana ito. Ikalawa, processed food. Ang mga delata, hotdog, tocino, corned beef, instant noodles, chips, soft drinks, ice cream, mga pagkaing gawa sa pabrika, napakaraming phosphate ang nilalaman. Kapag nag-ipon ang phosphate sa katawan, nangangawit ito ng calcium mula sa buto. Nahahina ang buto at nagtitipon ang calcium sa mga ugat, lumalabo ito. Ang kidney na malusog ay nailalabas ang phosphate sa ihi, pero kapag mahina na ang kidney, lalo pang mabilis ang pag-ipon nito. Madaling paraan para malaman kung hindi magandang pagkain. Kung gawa sa pabrika, may wrapper, matagal ang expiry date, huwag na kainin. Ganoon kasimple. Ikatlo, labis na protina. Marami ngayon ang umiinom ng protein supplement o protein shake para sa kalusugan. Tama naman na kailangan ang protina para sa kalamnan. Pero sa mata ng kidney, iba ang kwento. Kapag sobra ang protina, napakahirap na trabaho ang kailangang gawin ng kidney para dito. Ang protina kapag na-breakdown, gumagawa ng urea na kailangan ng kidney na i-filter. Parang bigla ang dumating ng sobrang daming trabaho sa isang manggagawa. Sobra-sobra na ang kaya niyang gawin. Ayon sa pananaliksik, kapag lumampas na sa 1.5 gramo ng protina bawat kilo ng timbang sa isang araw, 1.8 beses na mas mataas ang panganib na bumaba ang kidney function. Lalo na pagkatapos ng 60 taong gulang, kasi bumababa na ang kidney function sa natural na paraan, mas mapanganib ang sobrang protina. Tukwa, itlog, isda, manok, sapat na ang mga ito para sa araw-araw na pangangailangan. Hindi na kailangan ang protein powder. Ika-4, paulit-ulit na pag-inom ng pain reliever. Sinabi ko na ito kanina pero ulitin ko pa kasi napakahalaga. Tuhod, likod, balikat na masakit, agad uminom ng Bigesik, Ponstan o mefenamic acid. Naiintindihan ko. Pero ang mga gamot na ito ay binabawasan ang daloy ng dugo sa kidney. Isang beses lang, okay lang iyon. Ang problema ay kung pang-araw-araw na itong kinukuha. Huwag umasa sa gamot para lang sa pain management. Mainit na compress muna, stretching, mahinang ehersisyo. Ang gamot ay para sa totoong kailangan lamang, maliit na dosis, sa pinakamaikling panahon. At kung may ibang kondisyon, kumonsulta muna sa doktor. Ika-5, labis na alak. Ang alak ay direktang nakakalason sa kidney at nadudulot ng dehydration. Kapag nasa proseso ang katawan ng pag-breakdown ng alak, maraming tubig ang naaagas. Ang kidney ay kailangan ng sapat na tubig para maayos na gumana. Kapag nawala ang tubig dahil sa alak, mas mahirap para sa kidney. At ang mga pulutan kapag nag-iinom, maalat. Doble ang atake sa kidney. Ayon sa datos, ang mga lalaking may higit sa 60 taon na umiinom ng alak ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay 1.9 beses na mas mataas ang panganib na bumaba ang kidney function kumpara sa hindi nag-iinom. 5 ang dapat tandaan, maalat na pagkain lalo na ang sabaw, processed food, labis na protina supplement, pain reliever at labis na alak. Kung marami sa list na ito, isang maalala lamang, bawasan ang sabaw. Malaking pagbabago na iyon. Ngayon, ang masasayang balita. 3 prutas na makakatulong sa kidney. Hindi mahal. Makikita sa palengke, sa tindahan, kahit sa inyong barangay market. Alamin natin ang 3. Una, blueberry. Ang kulay ube ng blueberry ay hindi basta kulay lang. Ito ay nagmumula sa anthocyanin, isang substance na nagpapababa ng pamamaga at nagpapalawak ng mga ugat. Kapag lumalawak ang mga ugat, mas maganda ang daloy ng dugo sa kidney. Mayroon din itong antioxidant na nagpoprotekta sa mga kidney cells. At isa pang magandang bagay tungkol sa blueberry, mas mababa ang asukal kumpara sa ibang prutas. Sapat na ang 30 hanggang 40 piraso sa isang araw. Ang frozen blueberry ay maganda rin ang nutritional value. Ikalawa, mansanas. Ang mansanas ay pamilyar na pamilyar sa ating mga Pilipino. Ang pulang balat nito ay may quercetin, isang antioxidant, at mayaman sa soluble fiber na pectin.
Ang soluble fiber na ito ay nagtatanggal ng mga lason at dumi sa loob ng bituka at inilalabas sa dumi. Ibig sabihin, mas kaunting trabaho para sa kidney. Maingat lang kung may kidney disease na, ang balat ng mansanas ay may potassium. Kung bago pa, okay ang buong mansanas kasama ang balat. Kung may kidney condition na, alisan ng kalahati o buong balat ang mansanas bago kainin. Ikatlo, dalandan o orange. Paboritong prutas ng ating mga matatanda. Ang kulay kahel ng dalandan ay may beta-cryptocanthin na nakakatulong sa kalusugan ng mga ugat. Mayaman din ito sa vitamin E para sa immune system. Pero huwag sobra, 2 o 3 piraso sa isang araw lang. Huwag kumain ng 10 piraso ng sabay-sabay. 3 prutas, blueberry, mansanas, dalandan. Madaling makuha, hindi mahal, masarap pa. Pero mahalaga ang paraan ng pagkain. Huwag gawing juice kasi kapag ginanap, nawala ang fiber, naiwan ang asukal, tumaas ang blood sugar. Kainin ang prutas ng buo, umuya. Huwag ding dileta o dried fruits kasi puno ng asukal o konsentradong potassium. Pinakamainam ang sariwang prutas, buo at mumuya. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng ating video ngayon. Ang mga baguhin sa gawin na makakasimula kayo ngayon din sa bahay, libre at posible. Una, gamitin ang asim at pampalasa sa halip na asin. Ang kalamansi ay napakaganda. Kapag nag-iihaw ng isda, pisilin ang kalamansi. Kapag nagluluto ng gulay, gumamit ng toyo, ngunit kaunti at dagdagan ng kalamansi. Ang suka ay maganda rin. At ang bawang, luya, paminta, dahon ng pandan, at iba pang tradisyonal na pampalasa ng mga Pilipino, maraming pagpipilian para gawing masarap ang pagkain ng hindi kailangang maalat. Ayon sa mga nutritionist, kung 2 linggo kang nananatili sa mababang asin na dieta, nag-adjust ang iyong panlasa at masisimulang masarap ang mga putaheng mababa sa asin. 2 linggo lang ang pagtitiis. Ikalawa, bawasan ang sabaw. Hindi kailangang tuluyang tanggalin ang lahat ng sabaw. Kunin ang mga solid na parte ng ulam at iwanan ang sabaw. O dilaan ng konti lang. Ang mga gulay na putahe, mga prito, mga inihaw, mas maganda para sa kidney kaysa sa matatamis na sabaw. Ikatlo, panatilihin ang tamang timbang. Mas mabigat ang katawan, mas maraming lason ang naipoproduce, mas maraming trabaho para sa kidney. Ang pagpapanatili ng tamang timbang ay nagpapababa ng bigat sa kidney. Hayaan ninyong ibahagi ang kwento ni Mang Jose Reyes mula Davao, 68 taong gulang, dating guro. May diabetes siya sa loob ng 15 taon. Iniinom niya ang gamot sa diabetes, pero patuloy na bumababa ang kidney numbers niya. Iaig niya ay 48. Normal ay 70 pataas, halos kalahati na siya. 3 bagay lang ang ginawa niya ayon sa doktor. Tinanggal ang sabaw, naglakad ng 30 minuto bawat umaga, at tinanggal ang pain reliever. Kapag masakit ang tuhod, mainit na tuwalya ang ginagamit at stretching. Pagkatapos ng 3 buwan, ang ESA niya ay umakyat mula 48 paakyat sa 57. 90 puntos. Nagulat pati ang kanyang doktor. Sabi ni Mang Jose, bakit ko pa kaya hindi ginawa ito noon? Napakasimple pala. Walang mamahaling gamot. Walang espesyal na kagamitan. Sabaw tanggalin, maglakad, bawasan ang pain reliever. 3 lang. Bonus, uminom ng sapat na tubig. 6 hanggang 8 baso bawat araw. Huwag sabay-sabay, kaunti pero madalas. 1 baso pagkagising, bago kumain, oras ng merienda at bago matulog. Ang kidney ay kailangan ng tubig para maayos na ma-filter ang dugo at mailabas ang mga lason. Kapag kulang ang tubig, nagtitipon ang lason at maaaring magbato sa kidney. Pero paalala, kung may kidney disease na at may pamamaga, huwag uminom ng sobrang dami ng tubig nang hindi kumukonsulta sa doktor. Maaaring hindi pa mapalabas ng kidney ang tubig at mag-ipon ito. At para sa mga inumin, mas maganda ang tubig kaysa kape na may asukal at gatas. Ang simpleng Amerikanong kape, 1 baso sa isang araw, okay lang. Iwasan ang soft drinks. Buod ng mga baguhin sa gawi, asim at pampalasa sa halip na asin, bawasan ang sabaw, tamang timbang, sapat na tubig. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bitamina at supplement. Maingat na pakinggan ito. Kapag iniisip ang kidney, ang katotohanan ay mas mainam na huwag uminom ng kahit anong supplement na walang reseta ng doktor.
Alam ko, marami kayo ang umiinom ng bitamina at supplement para sa kalusugan. Vitamin A, calcium, omega-3, collagen, ginseng. Marami sa telebisyon, marami ang nagre-rekomenda. Parang kung hindi umiinom, naiiwanan ka. Pero isipin mo sa mata ng kidney. Ang supplement ay napaka-konsentradong pagkain. Ilang beses na mas maraming substance kaysa sa natural na pagkain. Kapag uminom ka nito, kailangang i-process ng atay at ang natitira ay kailangang i-filter ng kidney. Parang nagbuhos ng maraming dumi sa filter ng tubig ng sabay-sabay. Ayon sa PhilHealth at Philippine Society of Nephrology, ang mga may chronic kidney disease ay hindi dapat uminom ng supplement nang walang reseta ng doktor. Ibahagi ko ang kwento ni Ate Elena Cruz mula Quezon City, 61 taong gulang, dating teacher. Dahil sa menopause symptoms, umiinom siya ng 5 uri ng supplement araw-araw, vitamin A, calcium, omega-3, collagen at ginseng. Para sa kalusugan niya, sinisigurado niyang hindi mapapabayan. Pero sa isang check-up, natuklasan na ang ECH niya ay bumaba sa 60. Wala siyang nararamdamang sakit. Bigla na lang ganoon. Tinuonan ng doktor ang mga supplement at sinabihang itigil lahat. Sa halip, gulay at prutas na lang. Sa una, nagduda si Ate Elena. Kung hindi ako mag-iinom ng supplement, lalo pa akong mahihina. 6 na buwan pagkatapos, ang ECH niya ay umakyat mula 62 paakyat sa 74. 12 puntos ang nabalik. Sabi niya, hindi ko alam na ang supplement na inakala kong nagpoprotekta sa aking kidney ang siyang sumisira pala dito. Sayang pera at sayang oras. Hindi lahat ng supplement ay masama. Kung may reseta ang doktor, kailangan din niyong inumin iyon. Kung may anemia at binigyan ng iron supplement, inumin. Kung may vitamin deficiency, inumin. Pero huwag bumili ng kung ano-anong supplement sa internet o sa advertisement. Huwag mag-decide mag-isa. Ang food supplement para sa kidney health. Ito ay walang sense kasi ang kidney pa ang kailangang mag-process ng supplement. Mas mainam ang natural na pagkain. Isang dakot ng blueberry, isang mansanas, 2 dalandan, sapat na ang vitamins at antioxidants para sa isang araw. Partikular na babala, ang creatine supplement para sa kalamnan, itigil na agad kung ginagamit. Ayon sa Department of Health at Philippine Society of Nephrology, ang labis na creatine ay may panganib na magdulot ng acute kidney injury. Bukod para sa supplement, huwag mag-decide mag-isa, itigil ang hindi prescribed na supplement at kunin ang nutrients mula sa natural na pagkain. Huwag kalimutan ang health checkup. Mahal kong mga Pilipino, mayroon tayong PhilHealth at libreng medical checkup sa ating mga health centers. 1 beses sa 1 taon, libre ang kidney function test at urinalysis. Libre iyon. Bayad na ng inyong kontribusyon. Pero marami sa ating mga matatanda ang hindi pa rin nagpapatingin. Kung 1-0 tayo, 3 sa atin ay hindi kumukuha ng libreng check-up. Sayang! Bakit mahalaga ang check-up? Kasi sinabi ko kanina, ang kidney ay 73% na nasira bago pa man maramdaman ang sakit. Pero sa blood test at urine test, malalaman agad kung may problema. Kung maagang matukoy, ang simpleng pagbabago sa gawi ay sapat para mapabawi. Kung ang urine test ay may protina, o kung ang creatinine sa blood test ay mataas, o kung ang ECH ay mas mababa sa 60, pumunta na sa kidney specialist. Ito ay pakiusap ko sa inyong puso. Kung hindi pa kayo nagpa-check up ngayong taon, mag-schedule na ngayon. 1 tawag sa telepono lang. Iyon ang pinakasimpleng paraan para mapangalagaan ang inyong kidney. Para sa inyong buhay araw-araw, pagkagising, uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Kapag kumakain, bawasan ang sabaw at gawin pangunahin ang mga gulay at malid na pagkain. Gumamit ng kalamansi o suka sa halip na asin. Magmeryenda ng blueberry, mansanas o dalandan sa halip na chips o tinapay. Maglakad ng 30 minuto bawat araw. Hindi kailangang mabilis. Simpleng lakad sa inyong barangay. Magandang ito para sa sirkulasyon ng dugo, sa kidney, sa timbang at sa inyong mood. Baguhin ang gawi sa pain reliever. Mainit na compress muna at stretching. Ang gamot ay para sa totoong kailangan lamang. Ayusin ang inyong supplement, itigil ang lahat ng hindi prescribed. Gumamit ng perang iyon para sa sariwang prutas. Magpa-check up ngayong taon,
libre at isang beses sa isang taon. 6 na bagay iyon. May bayad ba? Wala. Kailangan ba ng espesyal na kagamitan? Hindi. Maaari bang simulan ngayon? Pagkatapos ng video na ito, hayaan ninyong buo din ang lahat. Una, ang kidney disease ay mabilis na lumalaki sa Pilipinas dahil sa diabetes, high blood pressure, katandaan at labis na pain reliever. Ikalawa, ang kidney ay isang tahimik na organ hanggang 73% nasisira bago pa man maramdaman ang sakit. Ang babala, pagbabago sa ihi, pamamaga, patuloy na pagod. Ikatlo, ang 5 sumisira sa kidney, maalat na pagkain lalo na ang sabaw, processed food, labis na protina, pain reliever at alak. Ika-4, 3 prutas na nagpoprotekta sa kidney, blueberry, mansanas, dalandan. Kainin ang sariwa at buo. Ika-5, ang gawi ang susi, bawasan ang asin, bawasan ang sabaw, tamang timbang, sapat na tubig. Ika-6, ang supplement ay kailangang konsultahin muna sa doktor at mas mainam ang natural na pagkain. Ika-7, magpa-check up. Libre at isang beses sa isang taon. Kung marami itong matandaan, 3 lang, kumain ng mababa sa asin, maglakad araw-araw, magpa-check up. Mahal kong mga kababayan, gusto ko kayong manatiling malusog. Totoong gusto ko iyon. Nais ko kayong makapaglaro kasama ang inyong mga apo sa parke. Makapagbakasyon kasama ang pamilya. Makakain ng masasarap na pagkain ng malaya. Makapamuhay ng masaya at may sigla. Para mangyari iyon, kailangan nating pangalagaan ang kidney. Ang kidney ang susi sa lahat ng iyon. Tulad ni Nanay Maria mula Cebu, Mang Jose mula Davao, at Ate Elena mula Quezon City, ang maliliit na pagbabago ay gumagawa ng malaking resulta. Hindi kailangan ng malaking desisyon. Magsimula sa isang hakbang. Ngayong gabi sa hapunan, iwanan ang sabaw. Bukas ng umaga, uminom ng isang baso ng tubig. Iyon na ang simula. Kayang-kaya ninyo ito. Ang mga taong nakaraan sa kahirapan at nagtagumpay, kayang-kaya ninyong pangalagaan ang inyong kidney. Mas madali pa ito kaysa sa lahat ng pinagdaanan ninyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap ninyong i-like at i-subscribe. Para makarating ang mahahalagang impormasyon na ito sa mas maraming Pilipino. Kung may mga mahal sa buhay kayong nag-aalala sa kanilang kidney, i-share ang video na ito sa kanila. At sa comments, ibahagi ang inyong mga karanasan at katanungan. Sama-sama tayong makakatulong sa isa't isa. Mag-ingat kayo, mahal na mga kapamilya. Hanggang sa susunod na video. Salamat po.